Kung musunod ka, manunod ka sa mga Hudiyo, kung observe ani adlaw papahulay na Sabado, ang musundog isipon sa Dios nga sakop ni Satanas. Asa mabasa? Naa sa Salmo 147, 19-20 o Pinadayag 2:9. Basa. Salmo 147, 19-20. Gihatag niya ang iyang mensahe sa katawhan, ang iyang mga balaod o mga pahimatngon. Gihatag apil na ang Sabado maadlaw ipapahulay. 20. Wala niya buhata kini sa ubang nasod, kay wala sila masayod sa ilang balaod. Sila nga nasayod makigsama sa mga Hudiyo. 20. About 20. So, walay kasayuran ang laking nasod. Meaning, ang adlaw, ipapalay sa Sabado, alam lang sa mga Israelita. Pinadayag 2:9. Nasayod ako sa inyong mga giadto, sige, o sa inyong mga kakabos, apan ang tinuod, dato kamo. Nasayod usok ako, nga gibutang-butangan kamo, yatong napaka-Hudiyo. Apan sila, mga sakop di ay ni Satanas. Naa sa Genesis 1:1 sa 31, gibuhat sa Dios ang kalibutan sulod sa nagsunod-sunod nga unong kaadlaw o mipahulay siya sa ikapito. O mao ni ang iyang paramdam, murag hibo siya panag-ingnan. Unya, isunod ani ang iyang nagagawang sugo. No? Pero sa dili pa, ato sa ning susihon ning Sabat, kung unsa gini siya sa pagdumali o unsa di siya. Okay? Diha sa Griego nga pinulungan, ang sa Latin, Sabat na siya, Sabat. Sa Griego, Sabato, o sa English, rest. O sa Binisaya, pahulay. So, ang Sabat day ay adlaw ipapahulay. Dili Sabado. Ang kahulugan sa Sabbath day, adlaw ipapahulay. Apan ang mga Hudiyo sa ilang panahon, Sabado ay ilang dipili na adlaw ipapahulay, para nila ang ilang rest day, ilang adlaw ipapahulay, Sabado. Okay? Dahil nagbando ang Diyos sa pagpahulay sa ikapitong adlaw kung nag-ingon pa rin siya ng bala, ana, kini. Naabala tayo mabasa, ana? Naadha sa Deuteronomio 5:15. Ingon rin nga, gisugo kamo sa Diyos sa pagpamod sa adlaw ipapahulay. Niya sa Exodo 20:8-11, nag-isgot siya detalye ng kabanduan kung saan buhaton panahon sa adlaw ipapahulay. O yan sa Exodo 31:13, adlaw ipapahulay, ilhanan tali sa Diyos o sa mga Israelita. Okay? So, nag-iwan dali, detalye na nilo sa Exodo 20:8-10, detalye din sa kamanduan. Inagdalay nga, hinumdumi ninyo, hinumdumi ninyo ang adlaw ay papahulay o himuan ninyo kini nga pinakasahi ka adlaw alang kanako. Magpasabot, walaan na kini adlaw. Kini adlaw. Hindi, magtrabaho ka mo sulod sa nagsunod-sunod na unong kaadlaw, apan ang ikapitong kaadlaw, mao ang adlaw nga kamo mo pahulay. Inyong igahin alang kanako ang Ginoo nga inyong Dios. So, sunod sa pito kaadlaw, sunod sa unong kaadlaw nga nagsunod-sunod na itong trabaho, sa ikapito, kuno mo pahulay na ta. Kung ato uloning balaanon, o nagsugo dyan ang Ginoo nga mo pahulay ta, doon na gitay adlaw nga ipapahulay.
Ayaw ka mong pagtrabaho. Yung dire, ayaw ka mong pagtrabaho nining adlaw. Apil na inyong mga anak, mga ulipon, kahayupan, o mga langyaw na nagpuyo sa inyong lungsod. Kay sunod sa unong kaadlaw, gimugna ko ang langit o ang yuta, ang dagat o ang nalang anaan niini. Apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Susama nga ako mipahulay sa ikapitong adlaw, kamu usap, magbaton niini. O mipahulay kamo sa ikapitong adlaw o balaan na kini. Busa, gipanalaginan sa Dios ang adlaw nga ipapahulay o gihimo kini nga pinasahi nga adlaw alang kaniya. Ang buwan pasabot pinasahi, walay adlaw alang sa Dios. So, sa pito ka adlaw, kung naman ang trabaho, ang kapito, mapahulay kita. Pero, sa diyang ihatag di sa Ginoong mando, dili piho unsa ang panahon sa Dios nga ang Dios ipahulay. Anong mayong dili piho tungod sa dihang nagmando ang Ginoo nini nga pahulay siya sa pahulay ta sa ikapitong adlaw, wala pa'y kalendaryo, wala pa'y simana, wala pa'y adlaw, wala'y bulan. So, unsa man ang panahon sa Ginoo? Giunsa man niya pag-ihap ang unong kaadlaw niya, mahulay siya sa ikapitong adlaw. Kaya so, ato mabasa niya sa 2 Pedro 3:8, nalahi ang panahon sa Ginoo. Ngayon diha, sa 2 Pedro 3:8, usa ka adlaw inyong usa ka libo ka tuig. O ka usa ka libo ka tuig, ingon ra usa ka adlaw alang sa Dios. So why adlaw, why simana, walay bulan ang panahon sa Ginoo sa dihang nagsugo siya nga mopahulay. Lisod to sabton sa tao kay wa pa may basihan, no? Unya diha sa Jewish Encyclopedia, Volume 8, page 604. Niingon diri, sa panahon sa Ginoo, walay piho sa adlaw sa simana ang ipasabot. Tungod kay mapay kalendaryo. Okay. So, diyon sa pagsugod sa mga Israelita, na nakapili ba nila Sabado, nawa mo kay kalendaryo. Kay wa mo sila nagpili atong panahon na. Kano saan sila nagpili? Sa dihang. Ipagawas na sila gikan sa Ehipto. May so, ang mga katawhan sa Diyos na ulipon dito sa Ehipto, so sa 430 years. So, 4 kagatos o 30 katuig nga ang mga katawhan sa Diyos gihimong ulipon sa mga Ehiptohanon. No? Ada ni istorya niya sa Bible, nalunahinan to sila o gahimo sila mga ulipon. Apan, giluwas sila sa Ginoo. Tungod sa dakong gahom sa Dios, giluwas sila sa Ginoo, gipagawas sila gikan sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Pagsuon, niyan ang panahon na sa ilang paggawas na anay kalendaryo. No? Na anay kalendaryo. So, makaingon ta na sa ilang paggawas, pwede na sila magpili o adlaw ipapahulay. Kaya na may nakatpunan na lang adlaw, na may kalendaryo, na may adlaw, na may simana, na may bulan sa tuig. Okay? So diha sa Deuteronomy 5:15, samtang nag-ingon ang Ginoo, hinumdumi ninyo nga mga ulipon usab kamo dito sa Ehipto. O gipagawas ko kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom. Busa, gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlaw ipapahulay. Mura dapit sila o kailang gisuktan sa Ginoo. Dako mo utang na ako, kaya ako'y napagawas ninyo, gikan sila pagkaulipon niya sa ito. Para yun ako ninyo karon nga mupahulay mo, observe mo ng ikapito ka adlaw. Okay? Pumatala, ning tuman ba si
Moises ani. Hoy. Ang tubag ni tuman. Sa tubag ni tuman kuno si Moises sa gisugo sa Ginoo nga mo-observe o ikapitong adlaw nga mopahulay. Kung nagtuman si Moises, siyempre nagpili siya unsa si manaha sa adlaw sa simana sila mopahulay. O siyempre kay ikaw ikapito man ka adlaw, di adto sa ikapito, no? So daan na di ay na ang kalendaryo, ang unang adlaw sa semana, Domingo. Doon sa kay ikapito mo kunong adlaw, sayon na kayo pagpili ni Moises, iham na ka, Lunes, Martes, Miyerkules, Jueves. O sa may ikaw, ikapito, Domingo, correct? So, Domingo, Domingo mo kayo ng adlaw, Domingo na ikapito. Ang ikapito, huy, yun pala. Sabado. Ang unang adlaw, wao sa mga kalendaryo, sukat pa sa una. Panahon pa dito sa kalendaryo ni Ehipto. Ang unang kalendaryo, ang unang adlaw sa semana, Domingo. O ang ikapito, Sabado. O, napili si Moises o adlaw yung pamahulay. On sa may pili, siyempre, ang ikapito, kayo ang may gisugo sa Ginoo. On sa mga adlaw ay ikapito? Sabado. So, napili si Moises sa adlaw yung papahulay na Sabado. So, nagtuman si Moises, nagpili sa Sabado, ang adlaw, magpili ni Moises asa mabasa, na asa ni Nehemias 9:14. Sabado, ang pili ni Moises nga adlaw ipapahulay alang sa mga Hudyo. Oh, klaro ka do. Underscoring, alang sa mga Hudyo. Okay. Ito masahol, Nehemias 9:14. O nagpahibalo kanila sa imong balaang adlaw nga ipapahulay, o nagsugo kanila, o mga sugo, o kabalaoranan, o usa ka kasuguan, pinaagi kang Moises, nga ilang alagad. Buat masabot, si Moises ang nagpili sa ilang adlaw ipapahulay. Asa mabasa, Exodus 16:23. Basa. Unya, siya mingon kanila. Exodus 16:23, no? Unya, siya mingon kanila. Kinsa kan siya? Si Moises, kini mao ang giingon sa Ginoo. Ino si Moises, iyagi na yung katawan. Kini mao ang giingon sa Ginoo. Ugma, mao ang balaan na pagpahulay. Dahil adlaw nga Sabado. Ang adlaw may pahulay ngadto sa Dios. Ang pagkalutoon ninyo, lutoan ninyo karon. O ang pagkalungagon ninyo, ugma man yan, ugma. Sa ito pa, Bernes niya nga isunte. No? Ang inyong pagkalutoon, lutoon ninyo karon Bernes pa. No? O ang pagkalungagon ninyo, lungagon ninyo karon, o tanan na makapin, ipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. No? O, dalawa. Walay labot. Alingin ko kanina, alam sa mga Hudyo. Ang adlaw ipapahulay alam sa mga Hudyo. Alingin ko kanina, no? So, sa ito pa, wala dahil labot ang ubang nasod din eh. Hoy. Salamat mo na ito eh. Ang Sabado, ang adlaw ipapahulay, iinom din eh, na walay labot ang laing nasod o wala sila'y sa labutan nini. Kaya adlaw Sabado ipapahulay alam lang sa mga Hudyo. Okay? So, walay labot ang ubang nasod nini o gani isipon sa Diyos na sakop ni Satanas kadtong manundok sa mga Hudyo. Uy. So, kung musunod ka, manundok ka sa mga Hudyo, kung observe ani adlaw ipapahulay na Sabado, klaro, isipon kuno ka nga sakop ni Satanas. Isipon ka sa Diyos na sakop ni Satanas.
Ang musundog isipon sa Dios nga sakop ni Satanas, asa mabasa? Naa sa Salmo 147, 19-20 o Pinadayag 2:9. Basa. Salmo 147, 19-20. Gihatag niya ang iyang mensahe sa katawhan, ang iyang mga balaod o mga pahimatngon. Gihatag apil na ang Sabado maadlaw ipapahulay. 20. Wala niya buhata kini sa ubang nasod, kay wala sila masayod sa ilang balaod. Sila nga nasayod makigsama sa mga Hudyo. 20. About the 20. So, walay kasayuran ang laking nasod. Meaning, ang adlaw, ipapalay sa bato, alam lang sa mga Israelita. Pinadayag 2:9. Nasayod ako sa inyong mga giadto, sige, o sa inyong mga kakabos, apan ang tinuod, dato kamo. Nasayod osok ako, nga gibutang-butangan kamo, yatong napaka-Hudyo. Apan sila, mga sakop di ay ni Satanas. O, sige. O, magpahudyo-hudyo, sakop di ka ni Satanas. Bosa exclusive rin sa mga Hudyo. Huwag na lang napil-napil. Otherwise, kasipon ko sa Diyos na sakop ni Satanas. Amen? Okay. Ang maong adlaw ipapahulay ni abot ni Kristo. Okay? Ang maong adlaw ipapahulay na Sabado. Abot ni Kristo, dili na Sabado. Kay kini ibalhin sa laing adlaw o ang maong adlaw, Domingo. Oh, klaro man. Asa ba basa? Colossus 2:16-17. Basa. Sa 16, Colossus 2, ayaw itugot nga sawayon kamo tungod sa matang sa pagkaon, ilenon o tungod sa inyong walay panumbaling sa bisan unsang pista o bag-ong bulan o sa adlaw na ipapahulay. Kay kining tanan, anino lamang sa umaabot. O? Kung sabay buot ipasabot ani, dili ka managad, kung sawayon ka rin dyan, nga kanong napalaing ta. Narayon na dili mo. Dili imnon, dili ganon. Kung yan ay mapahulay ani sa Sabado. No? Ayaw ko nung itugot na sawayon ta. Kay, ang ilang pagsaway, anino lang kuno to. Ang tinuod mo ang muabot na maong si Kristo. So kung sa ihanay ni Kristo, dili na to, mauna na siya ang kabaguhan. Pamagana. Diya sa City, wala di City, no? Diya sa City, kining tanan, anino lamang sa umaabot. Kinsa yung umaabot? Si Kristo. Meaning si Kristo ang maghatag sa hustong kahulugan. Hustong adlaw nga ipapahulay. Colossus 2:7, diya sa Old Testament, gitagna nga ang balaod ni Jesus, maoy matuman. So, katulay balaod ni Jesus, mag-anino ra kuno ka sa unsay mong abot. Murag anino ra. Mateo 5:17. Si Jesus ang maghatag sa hustong kahulugan. Oseas 2:11. Kining tanan hunungon. Ang katong tanan nga mga ceremonial aspect of the law ni Moises, hunungon. Diya sa kami 2:7, Lamentation 2:7, gipahulong ang pagsaulog sa adlaw ipapahulay. Amos 8:5, ipahulong tungod sa mga abuso sa katawhan ni Moises. Nganong ipahulong ang adlaw ipapahulay? Tungod sa mga abuso sa katawhan ni Moses. So sunod pa mga na, naunsa man di ay ang mga katawhan panahon ni Moises, diha silang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Okay? At ang basahon. Si Moises,
Sa iyang pagpatuman sa balaod na gihatag kanila sa Dios, iyang gitipak-tipak ang napulo ka sugo o nahimong 365 kadaghan na kaayo o naglisod ang mga tao sa pagtuman niini. So ang napulo ka sugo nahimong 300 kapin, para naka-estrikto, naglisod ang mga tao pagtuman niini o daghan na yun ang nakalapas sa maong balaod. Abot ang panahon na nagkajagaw na sila. O di atong panahon na maupoy pagkatao ni Kristo. Okay? Diyan sa Mateo 23:4. Doon kay gilisod-lisod ni Moises ang mga tao. Exodus 16:23. Higpit kayo ang pagpatuman sa adlaw ipapahulay ni Moises. Exodus 31:15. Silutan sa kamatayon ang trabaho sa adlang ipapahuli. Alam ka naka-estrikto? Silutan sa kamatayon ang trabaho sa adlang ipapahuli. Exodus 35:3. Paghaling og kalayo, gidili usab panahon sa Sabado. Kung saan naman na may bata, mahakbong sa tabi, pasag na lang nagbalumos. Números 15:32. Na inangahoy panahon sa adlang ipapahulay, Sabado, gibato hangtod na matay. Grabe rin kay Strictos, Moses. Nagbagot-bot ang katawhan, nagkadjagaw sa pagtuman sa balaod ni Moises. Muna nila sa Amos 5:8, 8:5, nidaghan ang mga limbungan. Ano sa pa ba mo? Nidaghan ang mga limbungan. No? Namin nilang ipag-istorya dre. Ano sa pa ba mohibat yun ang bagong bulan? Araw kita makabaligya o trigo. O ang adlaw sa ipapahulay, araw ikabaligya nato ang trigo. Araw magyutay ang ipa. O badako ang siklo. Suklit nila. O araw makalimbong kita. Pinaagi sa mga timbangan na limbungan. O, sukod na lang ba? Binumang, limbungan na. Yan, niya sa Nehemias 13:18. Nadautan ang katauhan ni Moises o gilapas nila ang adlaw ipapahulay. So, lapas na nila. Wala ba magbuhat ang inyong mga amahan ini? O wala ba atong Diyos pagdala nining kadautan sa kabaw kanato o nining syudara? Ngani, nga kamo magdala pa kayo kung daghang kalikot-kot sa Israel tungkol sa paglapas sa adlaw ipapahulay. So, nisukol ang katauhan sa Israel. Nisukol. Na kung rebuild din ang katauhan, daw tara. Okay? Okay, tungkol kayo sa dihan na matay na si Moises. Nagkajagaw na sila. Nilapas sa mga tao pag-ayaw ang mga balakon na tubilin sa Diyos kanila. Nisilaog ang iyang kasuko o gilaglag sa Diyos o gibiyaan sila sa Diyos. Kamay, nasa Deuteronomy 31:15-16. Mag-istorya tayo kamay ang gibiyaan. Nyalaptor tadaditso atong panahon nga gilaglag na sa Ginoo ang Israel. Ipasulong sa Ginoo sa taga-Babylonia ang Israelita. Ipasulong na pwede kay Gisoko dahil sa Ginoo. Pwede ka sa mga Israelita. Bihag ilang katauhan ng ilang mga kalalakian, mga bata. Giguba ilang simbahan. Apan ang tabernakulo sundaran sa kasulatan, wa ma-appeal. Yan naman. Tungkol kay Isogo si Ginoo si Jeremiah, nataguan dito sa langob sa libo ang maong sundaran sa kasulatan. Kung yan sa ganyan, taguan dito, ngayon sa anghel si Jeremiah. Dili ni siya hinumduman, hantod maluoy, pagbalik, may gugma, pagbalik ang Ginoo sa iyang katauhan. Okay, dato ang Ginoo sa langit, gibijaan, kaya gilaglag, gagani. O diya, nawa ang sugalan sa kasulatan, pero diya, paghihapon nila ang mga pagtulunan. Okay, dali ko na to. Dili na kuno ni hinumduman, hantod bahigugma, pagbalik ang Ginoo sa iyang katauhan. Pamantala, naman na isaan sa Ginoo nga, kung may gugma siya, hinumduman, dito gitaguan na sugalan sa kasulatan. Pamantala,
Nahigugma ba magbalik ang Ginoo sa iyong katawhan? Nahigugma. Imbalik na ba? Balik na ba pa? Imbalik na. 2024 na katuig ang hinglabay. Kinsa mo di ay siya balik. Siya mismo ang Ginoo ng pagkatao. O niya, dili na di ay siya sinulat kung dili buhing pulong na gisod sa tiyan ni Mama Mary. No? So, maunang nahimugso si Jesus Christ o dinhi sa bagong panahon nahimugso si Jesus Christ panahon na nagkajagaw ang mga Hudiyo sa ilang balaod. Meaning si Jesus Christ na tao na abot ang iyang palayo 30 nahimangno sa diya sa mga pamaagi diha sa mga Hudiyo. Na-under siya sa balakod sa mga Hudiyo na nagkas sila ng kajagaw na apil si Kristo. Kung ikaw Diyos, siya ay naghatag sa hustong kahulugan. Basa. Busa. Diya sa Deuteronomy 30. Nipakita ang Ginoo sulod sa tulda daw haligi nga panganod na diha sa pultahan. Naingon ang Ginoo kag Moises, ini kamatay mo, musimba kini mga tawhana o mga Diyos nga gisimba sa mga tao nga inyong adtuan. Isalikway ako nila o ilang napason ang kasabutan na gihimo ko uban kanila. Unya, do sila o wala kong kasuko kanila o laglagon do sila, biyaan do sila o dili ko ilhon na akong katawhan. Apan si Jeremiah yung giingan, dili kinihilong dumanhantod mahigugma ko magbalik sa akong katawhan. No? Si Jeremiah is ito. Matang si Jeremiah nagsige pagyapon sa niya. Okay, panayda. Mauto ang adlang ipapahulay sa mga Hudiyo. Nakapili sila sa Sabado, kapag nagjagaw sila, pagkamatay ni Moises, nasubok si Lord, o nagbili ng mga teksto nga hunungon ang mga nilang hingalan o ceremonial aspect of the law. Mabalik mo, matarbahan. Okay, adlang, wala kayo question sa adlang ipapahulay sa mga Hudiyo, ha? Sabado ang ilang adlaw ipapahulay. O niya, nag-ihap sa kitas unang adlaw ng Linggo, natapos sa Sabado. Okay? Nagsunod sila sa kalendaryo rin na mga alis. Okay? Narita sa adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. Sa pagsugod ni Kristo, 30 anyos na siya ni. Sa iyang ministry sa panuigod na 30, uban sa iyang mga pinili ng mga apostoles, sila nailawong sa balaod sa mga Hudiyo. Nakasabot sila na nadjagaw na sila. Naka-eksperyensya sila unsa kalisod ang pagtuman sa balaod ni Moises. Unya, anak si Jesus sa usa ka babae, ubos nini maong panahon nga gamhanan. Okay? Basa. Diya sa Galatians 4:5. Mao ni bersikulo nga si Jesus Christ na under sa balaod sa mga Moses aso. Kasi ang balaod ni Moses sa mga Hudiyo. Apan sa pag-abot sa tugma nga panahon, ang Diyos ipadala sa iyang anak na nataw sa babae, nataw ilawom sa balaod, aron pagluwas ni adtong mailawom sa balaod, o aron mamahimo kitang mga anak sa Diyos. Oh? So, sa diyan na abot si Kristo, unsay na yung salat? Aron luwason ta sa pagkailawom sa maong balaod, o aron mamahimo kitang mga anak sa Diyos. Okay? Sa unsang paagi? Diya sa Mateo 5:17. Ayaw ninyo huna-huna ang Ginoo. Ayaw ninyo huna-huna ang andian niya ako aron pagsalikoy sa balaod ni Moises. Kundi aron hatagan ni sa hustong kahulugan. Kay napuo na ito kabuo, nalong naabot ba 300 kapit. Okay. Before mo ba na yun, mahisgot sa moral aspect of the law, moral and ceremonial aspect of the law. Okay, kanang moral aspect, sugo na sa Ginoo o dili na mo usbon
Sundo na siya. No? Palitan. So ko ang Ginoo nga mopahulay ta sa ikapitong adlaw. Okay? Mo na yung moral aspect of the law. So ko. Wala na moral aspect ka. Higugmaa ang imong isip ka tao. Moral aspect na. Ang ceremonial aspect ana katong pahulay ka sa kapito. Ang ceremonial aspect pagpili kung unsang adlaw ka mapahulay. O mag-unsa ka, o sinong buhaton anang adlaw nga ikaw ang mapahulay. Mo na yung moral aspect. O tungod sa ceremonial aspect, o tungod sa ceremonial aspect, nudaghan ang balaod ni Moises. Imbis na po ka moral aspect, naghimo si Moises o ceremonial aspect sa mga moral, bato nindaghan kaysa dipa. Right? So, moral aspect, human sa anong kaadlaw, sunod-sunod na trabaho, mo pahulay sa katong adlaw o balaan na kini. Moral aspect, hindi na siya mausap kay kita na sa Ginoo. Ang ceremonial aspect, pili unsang adlaw o mag-unsa kanian ang adlaw. So, ang i-question sa Ginoo, kanang iyang ceremonial aspect, nga nidaghan na pag-adyo. Muna yan na hatagan na itong hustong kahulugan. Nakasunod? Huwag may tingog. Okay, ang ceremonial aspect of the law, katong ipagpipak-pipak na balaod ni Moises, gipaondang, gihunong, nagpadayon ang moral aspect, apan katong mga pakaping, katong hindi mo balaod, i-support na itong kuan sa Ginoo balaod, gipaundang sa Ginoo. Na ba na? Basa. Sa Colosas 2:14. Klaro. Ipapas niya ang tanang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niya. Kasabutan? Wala kang kasabutan mo ng ceremonial aspect na gihimo ni Moises, no? Mga kasabutan bahin niya. Tanan, apil ang adlang ipapahulay, o giwag kang niya ang tanan. Pinagi sa palansan niya sa cross. So yan, nalansan si Jesus Christ sa cross, nabato ang tanan. Kung kaysa dihan, mapanhaw siya, ang tanan niya mapagtulunan, kahatagan o kamatuoran, o maunay batuman kay tinuod ang igipanulti. Ang pagtubanhaw niya, maoy dakong kamatuoran nga nagtukan at nagsulti siya sa tinuod. Busa, padayon na, Colosas 2:15. Ang mga pamunuan o kagamhanan, iyang gihumuan, iyang gihukasan, mga kadagpuan sa balaod, iyang gihukasan, ang ilang mga balaod, giwagtang, gialisan sa balaod ng ihanay ni Kristo. Apil na adlaw ipapahulay. Colosas 2:16, busa, ayaw, busa, kamo kita, nakatawa na pa namin Kristo. Ayaw tuguti na dunay maghukom kaninyo. Buwan pasabot, ayaw masabot, ganun masaway ninyo. Unsay inyong kanon, unsay inyong imnon, kano sa amo mapahuway, adlay mapahulay. Kaya nga no, ang mahitabo na to, magsunod na ta sa unsay gisugo ni sa atong Santo Papa, si Pedro. Pedro, no, nawala ka ni Yahweh, pinsay mong pag-aabrihan nyo ako kapusod sa lagi, barbaran. O ang tanan nga, mahuna-hunaan ni Pedro, nga makaayo sa simbahan, tugutan na sa Ginoo. O mo na ibote pasapot din na ayaw tuguting, ano na pa'y maghukom ninyo, bahin sa kanunon, ilindon, may tungkol sa pangilin, o pag-observar sa adlaw, ipapahulay. Kaya kung unsay mahanay na liha, panahon ni Kristo, mauna na yung matuman. Kaya itong panahon sa mga Hudiyo, anino lang ang kadto sa umaalo. Okay. Gisupat ni Kristo. Okay? Kanina yung mga si Kristo na ilawang sa balaod sa mga Hudiyo. So, diha sa na ilawang sa balaod, uban siya mga apostoles, ipakita ni Kristo nga siya mga apostoles, gisupat niya ang balaod ni Moises. Okay?
So, gisupak ni Kristo ang adlaw sa Sabado, nga ipapahulay, kay alis daan sa Domingo. Naabay mo basa ng Domingo? May isa din ani. Naghatag ang Ginoo moral aspect, pahulay mo sa ikapitong adlaw. Ceremonial aspect, nagpili si Moises, o Sabado, kay ikapitong adlaw. Kunya, arang ka mahinungdanon nila ang maong adlaw, kay kantong ipagawa sila sa Ginoo dito sa Ehipto, silang 2,000 na sa kaping. Sa ilang paggawas dito, Sabado. Meaning, ang adlaw sa Sabado, arang ka mahinungdanon kaya sa mga Hudiyo, kay maotong adlaw nga ipagawas sila sa Ginoo, igawas sila sa pagka-ulipon, gikan sa Ehipto hanon. O ang adlaw na sila ipagawas, Sabado. Bisa naman kita ipagawas, hindi ipapilit kay adlaw ipapahulay, Sabado ka sila pilion kay maotoy adlaw nga mahinungdan alang kanado kay giluwas ta sa Ginoo, di ba? Mura o dapat kong liberation day to nila. Diba? So, sakto itong pagpili kay Kuan ni Moises o ceremonial aspect sa pagpili sa adlaw. Okay. Namay mabasa nga Domingo ang ilis, dili direkta na Domingo, apan kung imong sukton, subayon ang mga bersikulo, ang Ginoo naghanay gayon ng Domingo. Gani ang mga apostoles, ang ilang mga pag-ampo, pag-observe sa adlaw papahulay, Domingo. Mo ni atong subayon. Okay. Gisupak ni Kristo ang balaod. Asa mabasa? Basa tag mga pilang ko. Diya sa Marcos 1:29-31. Ugangan ni Simon ang babae. Gihilantan. Giayo ni Jesus. Unsa adlaw? Sabado. Kaya naman gisupak lagi sa Sabado. Meaning nagtrabaho sa Sabado. Marcos 3:1-6. Sulod sa sinagoga, yun na chapel. Giayon ni Jesus ang kuyos o kamot. Ang sa adlaw, Sabado. Juan 5:9, bakul. Gipatindog, gipalangkaw ni Jesus o gipapasal siyang balik atol gyapon sa adlaw Sabado. Egmon nga buta nga, pagkatao buta, nga giayo sa Ginoo adlaw Sabado. Babay, giayo sa Ginoo adlaw. Katong duguan ba? O niya, Lucas 14:6, teaching si Jesus Christ nagtudlo sa mga katawhan dito sa sinagoga sa adlaw Sabado. Magbantay tani ini kay buhigod ang lain sa balista na. Kana si Jesus Christ sa balista na. Ningsod na sa simbahan o Sabado. Kaya nga niya wa ang trabaho kay nagtudlo pero ang teaching piercing kana magtudlo ka nagtrabaho ka maestra, di ba? Trabaho maestra. Pero kung nag-serve with Jesus Christ nag-ampo sa sinagoga, nag-observe siya sa Sabado, pero kay wag man siya nag-worship, nag-kuhan siya nila, nag-teaching. Okay? Sama nga si Moises sa iyang pagka-leader, siya nagpili ko sa adlaw, kaya balik yung panahon na pag-sulod sa Ginoo, sa iyang panahon ipagawa sila sa Sabado nito, na panahon na kalendaryo, iyang ipili ang Sabado, tungod kay mahinungdanon, ugaladun alang kanila ang maong paggawas nila sa ito sa adlaw Sabado. Ngunit ipili ni Moises ang Sabado. Kita sa mga Kristiyanos atong gipili ang Domingo kay mao pud ni adlaw nga gimatuod sa Ginoo nga maluwas ka o mabanhaw ka o matuman kayo nga madala ka sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian. Kay nabanhaw si Kristo sa adlaw Domingo. Amen. Dili mahalando mo na alang kanato nga anang Domingo na nabanhaw siya, mao na ang katumanan na sa iyang mga saad din ka na to. Lucas 24:1, nabanhaw si Kristo sa adlaw Domingo.
So pag-adlaw na banhaw siya, maunay adlaw maangay na itong haglimon. Apan, unsa man siya gibuhat sa mga apostoles? Buhat 27. Sa adlaw Domingo, nagtigom sila aron pagpikas-pikas sa pan, nag-ambit sa balaang panihapon. Pagpikas-pikas sa pan, ang himala sa atong chapter ng Domingo, ang atong misa ng Domingo, no? Okay, so, ang mga apostoles, na bagay katawhan sa ni Jesucristo, mao'y nakamatikot pag-una nga di ustos ni Jesus Christ o sa balong ari na sa Domingo. No? Kaya sabihan yung tunga ni si Jesus Christ dito sa kwarto dahil sila nagtapok sa adlaw niya pong Domingo. Mga itong kada Domingo, magbalik-balik na sila aron pag-worship. Okay. Balik ka na. Money collection. Money collection? Alin na sa money collection diya sa simbahan. Diya sa 1 Corinto 16:2. May nga, sa unang adlaw sa matag simana. Unsa man ang adlaw ng unang adlaw? Hoy. Domingo lagi kanina. Ha? Sa unang adlaw sa matag simana, may Domingo. Ha? Ang usa-usa kadinyo magahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigomon kini aron maandam niini ining anha ko. Okay? Buhat 27 sa adlaw Domingo nagtigom sila aron pagpikas-pikas sa paan ng ambit sa mga balaang panihapon. Unang adlaw is Domingo. Okay. Narita sa kanang unang adlaw, ikawalong adlaw. Diya sa Levitico 23:39. Sa ika-15 ka adlaw sa ika-7 bulan, kung mahipos na ninyo ang kanang abot sa inyong yuta, sa ulugan ninyo ang pangilin sa Ginoo, sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw na magsugod mo, isang adlaw, Domingo. O ang ikawalong adlaw, maoy mga adlaw sa himpit na pagpahulay. So, ang siyang adlaw, ang unang adlaw, ikawalong adlaw, kay maunay himpit na pagpahulay. Domingo gihapon. O, sige.